Hi everyone and welcome back to another vlog. Alam niyo ba na yung GrabPay ko ay nakakatanggap na naman ng 4,444. Wow! Dahil approved naman tayo sa isang online loan platform. And probably nakikita nyo yung ads nito sa social media. And sabi niya, kapag binayaran mo daw ay mag-increase. Hindi naman eh. Pero may offer pa rin. Pinakaayaw kasi nating mangyari is mabudol tayo sa mga promises ng isang loan app. Kaya bago nyo subukan tong si Converge na nang a-approve kahit na unemployed, panoorin nyo na lang yung video na to guys. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here, the original Utang Queen. Kung bago pa kayo dito sa channel, subscribe dahil dito sinisilip ko po yung mga online loan platforms para sa inyo. So isa na mga online loan platform yung sisilipin natin. Therefore, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Guys, ako na muna yung magta-try ng Ola para sa inyo kasi yung pinakaayaw nating mangyari is mabudol kayo. By the way guys, ibubudol ko kayo dito sa latest purchase ko from Shopee, which is a shirt from Just G. Mura lang po kasi sa Shopee, so if you like this shirt, feel free to check it out. Meron tayong product links dito dahil budol is real, pero hindi sa Ola. Pero sa Shopee links, yes. Meron tayo dito sa pag-uusapan nating Ola, si Converge Lending. At nang a-approve kahit na sasabihin mo unemployed. Dahil hindi naman siya hihingi po ng payslip. Importante is submit mo lang yung kung ano-anong nasa form niya. Magbibigay kayo ng e-wallet. And magsa-selfie kayo. Magbibigay kayo ng ID na dapat yung picture ng ID tsaka yung mukha mo ay dapat nagmamatch. So, kailangan kung ano man yung angle ng mukha mo sa ID, sundin mo rin para hindi po mag-fail yung pagkuha ng ID. So, yung loan app na to ay sabi niya, under daw siya sa kay Vamo Lending Pro Heller. Ewan ko lang kung alam ni Vamo na may ganito. Kasi nung chinek ko doon sa list of recorded online lending platforms, parang may mali. So, ayun nga mga guys, dapat kinikilatis natin kung legit ba yung isang Ola o hindi. At kung wala po siya doon sa SEC na list of recorded online lending platforms, iwasan nyo na lang. Or hintayin nyo muna na ako yung mag-try para sa inyo. So, ayun nga guys, sinabi ko sa kanya ganito, fill out ko yung form niya, nag-submit po ako ng SSS ID ko. Yun yung binigay ko. Siyempre, ginaya ko rin yung itsura ko doon sa SSS ID ko. Pagkatapos, wala na siyang hinihing payslip. Sabi ko unemployed. Tapos tatlo po yung contact references na hihingin niya. Hindi na rin siya hihingi ng mga Facebook or whatever social account. Pero, here's the catch. Diba, masyadong madali. Kasi na-approve nga ako, guys. Sabi ko nga unemployed ako. Na-approve ako. Sabi niya, nung pagkatapos ko i-submit yung mga information ko, lumabas yung offer na 10,000 pesos. Oops, wait. Sasabihin niyang installment daw. At kakalta siya ng maliit na service fee. Parang 3 months to pay siya. Pero huwag kayong paloko doon guys. At ito na-scam ako sa loan app na to. Wag nyo pong utangan to kung wala kayong pambayad after 7 days. Wag kayong mag-partial. Nagkamali ako guys. Imbis na full payment, kasi babayaran ko sana, gusto kong malaman kung magkano yung increase niya. Nag-partial ako guys. Pag nag-partial kayong 2,000 plus na yan, hindi yan mababaho sa print. Kala ko hindi ako ma-approve kasi medyo matagal yung yung pag-evaluate niya. Nasa pending. And bigla na naging pending 7,400. Sa patay, ang laking in-approve sa akin. Paano to kung may bawas? Wala ka na magagawa eh. Papunta na sa'yo yung pera. 7,400. Nakita ko rin na, hala, 4,000 lang. Yung babayaran ko nito after 7 days is 7,400. At yung natanggap ko is 4,404. 4,444. Basta 4,000. Quits na. Ayoko sa ganitong loan app. Gusto ko na siyang i-uninstall. Para sa akin, ayoko sa kanya. Nagkamali ako guys. Yung pinindot ko defer. Meaning partial, hindi ka mag-full pagdating ng 7 days. Nag-scan ako ng QR doon sa GCash kasi atat na rin ako magbayad kasi gusto ko na siyang i-uninstall, guys. Tapos, nabigla ako kasi yung na-process 2,000. Akala ko talaga mababawas siya doon sa 7,400, pero hindi. So, kung magpa-partial kayo sa loan app na to, nagbabayad na kayo ng additional interest para hindi kayo kulitin for another 7 days. Pero guys, lugi kayo. May interest na nga akong, service charge na nga akong binayaran. That's more than 30% of the loan. Kasi diba, 7,400, yung natanggap ko, 4,400. Bayad pa, partial pa ako ng 2,000 plus. Hindi naman pala binawas sa principal. In the end, I still had to pay 7,400. Ang laking kinita ng loan up na to sa akin. Wala man lang increase. Kasi plano ko babawiin ko rin sana yung kung ano may yung Wala man lang increase, guys. So, nung nabayaran ko, naku, naging 5,300 na lang. 5,400 na lang yung offer niya.
tapos yung matatanggap ko is ganun kaliit. Pwede yung loan app na to. Ayun nga guys, dapat kasi mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng loan app. Yes, meron siyang delete account offer. Nakakalungkot na nagbigay na tayo ng information sa loan app na to. Pero nasa inyo yan kung gusto nyo magpatuloy. So guys, kung ako lang masusunod, kung this is based on my personal experience, so iwasan nyo yung loan app na to. Grabe. Ano talaga siya, nagte-take advantage na talaga siya sa atin. So, bago kayo mapadpad sa mga ganitong klaseng loan app na questionable nga yung kanyang registration, i-check nyo muna yung mga list of legit loan apps na ginawan ko ng playlist para sa inyo. And you can find them here. So, wag nyo munang i-install tong loan app na to. Dito muna kayo mag-try sa legit loan apps. Yung link po ng legit loan apps, lulutang po dyan sa screen or lalabas po sa description box. Ayan, wala tayong all the links dito. Shopee links, meron product tags. And also, the link to that playlist is there because kailangan nyo kasing kilalanin yung isang loan app bago nyo utangan. Pero kung gusto nyo pa rin magpatuloy dito sa Converge to, kasi nang-approve siya kahit na sinabi mong unemployed, and kung willing ka naman na i-take on yung consequence na dulot ng pag-utang sa loan app na to. Yung loan app ay nada-download lang po sa iOS. And then, magbibigay ko po ng active mobile number. Pag OTP ka, yung OTP ay nanggagaling kay LoanLift na siya rin nagpapadala ng OTP sa mga previous na mga OLAN na nasabukan natin. Pag magsasabit ka ng information, magsasend ka ng ID mo na pwede mong kunin sa phone book mo or pwede mong picturean ka agad. Just make sure na yung mukha mo dun sa ID tapos yung pag-selfie mo, ganun. Kung nakasmile ka dun sa ID mo, mag-smile ka rin ng konti sa pag-KYC, kapag picture sa loan app na to. So, pagkatapos nun ay hingi po siya ng disbursement account. Huwag nyo nang ibigay yung bank details nyo. So, ako, binigay ko sa kanya yung Grab. Kaya yun, yung Grab ko, nagkaroon na naman ng 4,000 yung GrabPay wallet ko. May pang naman ako, may pang kape na naman ako dito for many times. Pero, binayaran ko pa rin siya kasi quits na ako sa loan app na to. Ayoko ng sakit sa ulo, mga guys. Iwasan natin yung sakit sa ulo. So, yun lang. And I hope meron kayo natutunan sa loan app na to. Yung pinakaayaw natin mangyari sa lahat ay mabudol. Kaya, nood muna kayo ng reviews. Huwag kayo kagad maniwala sa mga 5 stars na yan kasi yung loan app na to while pending yung application mo na paaasahin kayo sa 10,000 pesos, hihingi pa siya ng 5 stars. Hindi mo malalaman kung tatanga-tanga ka tapos click ka ng click, hindi ka maingat. Saka mo malalaman sa dulo na nung na-receive mo na yung pera na ang lagi palang binawas niya. So, I would understand kung nakakawalang ganang magbayad. But guys, always, iwasan po natin yung sakit sa ulo. So, binayaran ko siya and then quits na, uninstall app, delete account. Pero, ewan ko kung nadi-delete ba talaga. So, yun lang mga guys and I hope you learned something from this video. Sana po mag-ingat po tayo palagi and I will see you on my next vlog. Bye-bye!